Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam. Araw po sa ating lahat, narito po ako sa inyong harapan upang talakayin ang patungkol sa 2 dying Agda languages na pangkaraniwan na nangyayari ngayon sa mga Agda na kung saan ay patuloy na nalilimutan yung kanilang lengguwahe. Okay? Alam naman natin sa mundo ay mayroong 6,000 na lengguwahe ang meron sa mundo. At sa Pilipinas, tinataya natin na meron tayong 150 hanggang 100. Bakit nga ba patuloy na nababawasan ang mga lengguwaheng ito? Na hindi ito dialekto, no? Kumbaga, ito'y talaga yung lengguwahe na sinasalita ng mga tao sa bawat rehiyon kung saan sila naroroon. Sapagkat sinasabi natin na ang lengguwahe ay hindi na nagagamit sapagkat maaring resulta ito ng pagpunta ng mga tao sa kabayanan o sa lungsod na kung saan ang mga nasa rehiyon o kabundukan ng mga tribo ay nakikipagsapalaran sa baba ng bundok. Okay, pangkaraniwan sa Maynila ang kanilang punta o sa kabayanan. Okay, narito po sa ating harapan mula sa Spanish era po, no? Nagkaroon na ng definisyon ang mga Espanyol sa mga Negritos. Okay, sinasabi ng mga Espanyol na mga Negritas ay tinatawag nilang Little Blacks. Okay, kapag sinabi natin Little Blacks, mula sa salita nila sa Espanyol na Negros o Negrilos, pangkaraniwan sila yung mga inilalarawan na pandak, medyo maliit, mga 5 feet, pababa, mga 5 feet, ayan, masasabi natin mga 5 feet, at ang kanilang buhok ay kulot, ang kanilang kutis ay itim, ang kanilang mata ay itim o brown, at ang kanilang ilong ay sarat, na kung tutuusin ay mailalarawan sa ating mga Pilipino, no? Na ngunit nagkakaiba lamang sa kutis. Okay, sinasabi din na nagmula sa mga lugar dito sa Pilipinas ang mga Negritos. Pangkaraniwan sila ay nakikita sa Mindanao, Palawan, Calamianes, Panglao, Negros, Panay, Mindoro, Pampanga, Zambales, Pangasinan, saka yung mga modernong probinsya katulad ng Nueva Ecija, Rizal at Cagayan Valley. Pangkaraniwan na ang itatampok natin na lugar kung saan ay yung pinakasentro natin patungkol sa dalawang lengguwaheng na mamamatay ay patungkol sa Central Luzon. Ito ay nasa parteng east, no? Sa Central Luzon. Okay? Ayan. Cagayan Valley. Okay, pangkaraniwan, sinasabi ng mga Espanyol na sila ang pangkaraniwan na una na nanirahan sa Pilipinas. Pangkaraniwan, karamihan sa kanila ay namumuhay sa kabundukan na kung saan ang kanilang ikinabubuhay ay yung pangangaso, pagtatanim, ayan. At ngayon, noong unang panahon, ang mga Negritas ay hindi
marunong magsalita ng ibang lengguwahe bukod sa kanilang lengguwahe na sinasalita sa mismong kanilang tribo. Pero dahil nga ay nagkaroon ng mga lowlanders o mga kabihasnan sa ilalim ng kabundukan na kung saan mayroong mga nanirahan na ibang pamayanan na iba ang lengguwahe, no? Pangkaraniwang Katagalugan ang kanilang ginagamit. Sinasabi natin na itong mga lowlanders na to ay yung mga invaders, no? Mga non-negrito, tinataya natin na nagsimula sila na pumunta sa nasabing lugar noong World War II, kung saan ay dahil nga nagkaroon nga ng labanan o digmaan. Ang mga tao na mula sa lungsod ay siyang pumunta sa mga kabundukan. At dito nagkaroon na ng interaksyon ang dalawang panig mula sa negrito at yung mga tao na mula sa kabayanan. Ngayon, natuto na makihalubilo, makisalamuha, no? Unti-unting natuto ang mga negrito na malaman ang mga lengguwahe ng mga non-negrito invaders na ito. Okay. Pero dahil nga sa patuloy na populasyon o pagdami ng mga tao na tinataya na mas malaki ang bilang kaysa sa mga populasyon na negrito sa kanilang lugar o pamayanan, ay naging malaki ang epekto nito sa kanila. Okay. Tinataya nga natin na sinasabi nga natin na dahil sa kabihasnan na nabuo sa ibaba ng kabundukan, ay meron na rin mga nagtangka na agawin ng kanilang lupain. Kung saan ito yung mga nagmimina, no? Pangkaraniwan sa ibang lugar, hindi man sa Cagayan o sa Sierra Madre, yung mga tribo sa ibang lugar ay inaagawan ng lupa kung hindi sa pagmimina o hindi sa pagkalbo ng kabundukan o illegal logging, no? Ang pangkaraniwan na kinukuha na sa kanila ay yung mismong yaman o kabuhayan nila, lalo na sa katubigan. Okay, merong mga nagbabanta nga sa bandang Rizal na mga katutubo sa Rizal na may papagawan pa ng dam na isang proyekto daw ng gobyerno na siyang pamamahalaan ng mga Chinese. Okay, kaya talaga nakalulungkot at pinaglalaban pa rin magpahanggang ngayon ang kanilang kalagayan patungkol sa pagpapatayo ng isang dam. Okay, yan nga, no? Pangkaraniwan ng mga negrito sa panahon na ito ay masasabi natin na noong hindi pa sila sinasakop ng mga lowlanders, at tawag natin ay mga nasa baba, ay pangkaraniwan ang kanilang tribo ay mga matatapang, no? Talaga mahusay sila sa sa buhay sa kabundukan. Lalo na kapag nagkaroon sila ng kaaway, pangkaraniwan ang ginagawa nila sa mga kaaway nila ay kinukuha yung kanilang buto ng mga kanilang kaaway, lalo na yung sa ulunan, at tinatapyas nila yung bunbunan sapagkat ito yung tanda ng trophy nila, no? Yung pag-inom mismo sa bungo ng kanilang kaaway. At ito nga yung pangkaraniwan na naging problema, no, nila noong sa panahon ng Espanyol, dahil meron silang nahuli na pari na siyang ginawa nilang trophy. Okay, dahil nga sa paunti-unti na napakalaki ang kasaysayan talaga ng mga negrito sa ating bansa. Okay. Ngayon ay dumako na tayo dahil sa mga pahapyaw ko na
Dahil sa mga pahapyaw ko na pagkukwento patungkol sa buhay ng mga Negrito ay narito na tayo sa mismong pinakapaksa natin ngayon. Ang patungkol sa dalawang lengguwahe na namamatay. Patungkol sa Agta languages, no? Paunti-unting namamatay. Nakalulungkot nga na matatanda na lamang ang may alam sa mga lengguwahe nila. At ito'y tatak ng kanilang kultura na sadyang wala nang gustong maging tagapagmana sa mga bagong henerasyon sa kanilang tribo. Ayan. Okay? Ano nga ba yung sitwasyon ng dalawang lengguwahe noong ng Agta languages natin noong 1960 at 1970s. No, sinasabi nga natin na ayon sa pag-aaral nga ni Thomas Hedman para sa kanyang pag-aaral sa Summer Institute of Linguistics, no, ay nagbusisi siya patungkol sa pag-aaral sa mga wika dito sa Pilipinas. Kumbaga, siya ay nag-obserba, pinag-aralan, no? Hindi siya yung pangkaraniwan na taga-baba na umakyat sa tribo na pilit na ipinaaral yung kanyang lengguwahe. Hindi po ganon si Thomas, no? Ibig sabihin ay siya po yung mismo nag-aral ng lengguwahe at pamumuhay ng mga Agta sa kanilang lugar. Okay, so sa taong 1960s at 1970s po ito. Okay, sinasabi nga na nagkaroon ng maraming paglalakbay si Thomas, no? Mula sa Eastern Coast Luzon hanggang sa Sierra Madre. Okay. Pangkaraniwan na nangungulekta sila ng data patungkol sa mga grupo ng mga Agta, no? Ayan. Noong April 1965, sinasabi ni Thomas Hedman nung ay nakakita o nakatagpo siya ng isang hindi pa kilalang lengguwahe o Agta language group, no? Mula sa okay, ang tawag po dito ay Dupaninan Agta sa Eastern Cagayan. At ngayon nga ay dumako naman tayo sa Setyembre noong 1977. Okay, nakakita uli siya ng isang unknown Agta language group naman kung kanina sa Eastern, ngayon naman ay sa West side naman po na Sierra Madre sa Aglipay, Quirino Province. Pangkaraniwan tong pangalawang grupong ito na kanyang nakita, no, ay pangkaraniwan ang tinatawag nila sa kanilang sarili ay Arta. Kung matatandaan po natin, ang Artang salita o Alta ay pangkaraniwan na galing din sa salitang Agta o lengguwahe ng mga katutubo o ng mga Negrito. Okay? Ayan. Pangkaraniwan dito sa grupong ito, sa pangalawang grupong ito, no, ay tumatay ang 30 lamang yung mga nakakapagsalita, no, sa panahon na ito. At yun nga, si Thomas ay nagkaroon ng word list, no? Ibig sabihin, inilista niya yung mga salita, pinag-aralan niya, no? Binusisi niya yung istruktura at lalo na rin yung yaman taglay ng lengguwahe ng mga Agta sa Sierra Madre, no? Sa mga Aglipay, Quirino, saka sa Eastern Cagayan. Okay? Sinasabi nga ni Thomas Hedman, meron siyang kilalang linguist na si Lawrence Reed na kinausap niya noong 1987 hanggang
in 1990 and in 1992. Okay. So, nakipag-collab siya, collaboration siya sa patungkol kung ano nga ba yung pinag-aralan ni Reed patungkol sa lengguwahe ng mga agta. Okay. Sinasabi nga ni Thomas na noong 1990 ay meron daw mga natitirang gumagamit ng lengguwahe na 12 lamang. Okay, sinasabi nga ni Reed noong 1994 ay kumaunti yung mga taong nagkakapagsasalita ng lengguwaheng ito sa 11. Okay, with the death of another individual in late 1992. Kung mapapansin natin kapag sinabi natin death, ang mga Negrito o agta, ang pangkaraniwan na dahilan ng kanilang pagkamatay ay unang-una ay yung tuberculosis dahil nga sa walang healthcare na tinatawag natin o clinic doon nga sa nasabing lugar sa kanilang pamayanan ay pangkaraniwan ay health concern talaga nila. Ito yung tuberculosis, pneumonia, pangkaraniwan ang mga kababaihan ay namamatay sa panganganak at pangkaraniwan dahil nga inintroduce nga ng mga lowlanders ang alak sa mga Negrito, no, ay natuto sila na uminom ng alak at doon nagresulta ito ng mataas na bilang ng pagkamatay sa pag-inom ng alak. Nakalulungkot isipin na dahil sa mga impluwensyang ito ay naapektuhan yung dami ng tao sa mismong kabundukan. Kung alalahanin natin yung kwento nga kung bakit nagkaroon ng na-introduce ng mga lowlander yung kanilang pamumuhay sa mga agta noon, alam naman natin ng mga agta ay friendly yan, mga yan, no? Merong isang taga baba ang pumunta sa taas dahil ay nakapunta siya o galing siya sa Saudi. Ang taong ito ay nagkaroon ng isang piging sa lugar ng mga Negrito. Kumbaga, i-share niya yung blessings niya. Pero, dahil sa pag-share niya ng blessings, may mga bagay na natuklasan ng mga Negrito na saan nagdala siya ng Betamax, no? Imbes na magandang panoorin yung kanyang inintroduce o ipinakita sa mga Negrito, ay pornography pa ang kanyang pinakita. At inintroduce niya rin ang mga Negrito sa pag-inom ng alak. Kaya isa sa mga dahilan, no, sa mga na malaking impluwensya talaga ay yung mga ganong gawi na nanggaling sa taas, nanggaling sa baba, ay umakyat sa kabundukan at nagresulta nga ito sa tinatayang dami ng bilang ng mga namamatay tungkol sa pag-inom. Kaya, ayan yung sa mga pahapyaw na kaalaman natin patungkol sa buhay ng mga Negrito. Ayan, kung mapapansin natin, meron pa daw po na Agta language group sa o Dikamay na tinatawag natin. Okay, bakit nga ba Dikamay Agta ang tawag dito? Sapagkat meron daw pong grupo ng mga agta mula sa Dikamay River sa western side ng Sierra Madre Jones ng Isabela. Sinasabi nga ni Roe, no, na meron daw isang pamilya ang nagsasalita na hindi malaman lengguwahe, kaya nga sinabing Dikamay agta sapagkat itong pamilya na ito ay naninirahan sa mismong Dikamay River at tinatayang sinasabi nga ni Thomas, si Richard Roe daw po ay nagkaroon ng contact o pag-uusap patungkol sa o pag-aaral sa grupong ito. Okay, noong 1957. At nakapag-alista siya ng mga salita na 291 words na Dikamay agta na lengguwahe.
At ngayon nga, at sinasabi, sinubukang hanapin ni Thomas yung grupong ito. Pero nabigo siya. Sinasabi ng mga tao sa lugar na iyon, mula sa bandang Likamay River, sinasabi nila na ay wala na yung grupong ito. Kasi pangkaraniwan na may mga pagkakataon na mga katutubo o mga negrito ay hinahunting o pinapatay. Isa yun sa mga parang pangangaso, no? Parang type ng pangangaso pero tao yung tao yung hinahanap, no? Isa parang kumbaga trophy, no? Naging nakakalungkot na ganon ang naging sinapit. Pero hindi pa rin matukoy kung ganon ba talaga yung nasabing sitwasyon, no, sa nasabing lugar, na talaga bang namatay yon dahil sa pag-hunt sa kanila o dahil sa natipan sila na patayin or lumipat sila ng ibang lugar, no? Kaya nga sinasabi natin ang mga negrito at yung mga malayan, mga malay kasi yung mga isa pang grupo ng mga negrito, mga mangyan, mga lola, mga nasa baba lang sila, pero palipat-lipat lang sila ng lugar. So, maaring ganun ang naging sitwasyon ng grupong ito, pero ganun pa rin, ay hindi pa rin nila makita kung nasaan na ang mga taong ito upang mapag-aralan kung ano nga ba yung lengguwahe na kanilang sinasalita. Okay? Ayan. Ito nga, no? So, the kasiguran, ACTA language is not danger. Tinatayang sinasabi na hindi daw endangered yung kasiguran ng ACTA language. Pero, dahil nga sa noon ang numero ng mga tao sa ACTA community o sa grupo ng mga ACTA ay 600, ngayon ay mas malaki na ang bilang ng mga non-negrito sa kanilang lugar na umaabot na sa 50,000. Okay? Tinatayang outnumbered na 85 to 1, no? By some 50,000 Tagalog-speaking lowlander immigrants. Kaya, at nakakalungkot isipin din na paunti-unti rin silang umuunti. Kung hindi man namamatay, maaring sila ay, yung iba ay nakikipagsapalaran sa ibang lugar kung saan gusto nilang makakuha ng magandang buhay, nakikipagsapalaran. Yung mga natitira sa kanilang tribo ay kakaunti na lamang. At mas 500%, no, ibig na kung dati ay ilan lang na 100%, ngayon sobra-sobra sa 100%. Kumbaga 500% na po ang nakatira sa ibaba o yung mga lowlander immigrants natin. Okay. Ayan, no? When lowlanders are present, the conversation usually switches to Tagalog. Ito na yung kalagayan ng mga ACTA ngayon patungkol sa kanilang lengguwahe. Dahil nga pangkaraniwan sila ay nakikipagsalita na ng produkto, no? Dahil sa meron na silang ideya sa edukasyon, no? Mapapansin natin ang mga ACTA, yung kanilang lengguwahe na sinasalita, pangkaraniwan na sa umpisa pa lamang, no? Halimbawa, kinder pa lamang hanggang grade 3, no, ay sinasalita nila ang kanilang lengguwahe o yung native language nila. Pero pagdating sa grade 4 hanggang high school, no, gumagamit na ng Tagalog, no? Gumagamit na ng English. Kaya pangkaraniwan, mapapansin natin sa kanilang komunidad kapag sila ay nakikipag-usap, ay pangkaraniwan na may halo na ang kanilang lengguwahe. Na kumbaga sa ating mga Pilipino, no, kapag nagtagalog at English, ang tawag natin ay Taglish.
na kumbaga halo ng Tagalog at English. Ganoon din sa mga agta. Kaya nakakalungkot isipin na paunti-unti na nakakalimutan. Dahil sinasabi nga natin na ang lengguwahe ay parte na ng buhay. Dahil ang lengguwahe ang siyang kaluluwa ng kultura ng isang pamayanan o grupo sa kanilang pamayanan na kinabibilangan. Ayan. Kaya nakalungkot na paunti-unti na nag-iiba ang pananaw ng mga agta. Di ko naman sinasabi na maganda na hindi ko naman sinasabi, nakakalungkot na dapat nag-stay na lang sila sa makaluma nilang pamamaraan. No, hindi ganun yung sinasabi ko, no? Ang ibig ko lamang sabihin ay yung pagpreserba ng kanilang lengguwahe. Na kung saan, ito yung tatak nila eh. Ito yung tatak, ito yung kaluluwa nila. No? Na kung saan ay wala sa ibang lengguwahe. Tinatayangan na napakayaman ng agta language. Dahil mula sa aking mga nabasa, ay kakaiba ang yung format ng pagtutumbas. Pagtutumbas ba? Yung mga ano natin, no, yung pagdaragdag sa salita. Noon talagang nakaaaliw daw, sabi nito Mas Sedban, na may mga documentaries nga siya na video patungkol sa mga agta, pero hindi ko, medyo nawala yung aking reference patungkol doon. Napakinggan ko na talagang nakalulungkot na mula noong 1960s at 1970s ay nagkaroon siya ng record noong bumalik siya nitong mga 2000. Napansin niya na ang bilis nagbago ng pamumuhay ng mga agta. At medyo hindi na siya yung ganoon nakalalim na pagsasalita ng mga agta. Biruin ninyo na galing siya ng ibang bansa, no, tapos bigla siyang dumating sa komunidad kung saan doon siya nagdaos ng pag-aaral. Nakita niya yung malaking pagbabago ng pamumuhay nila. Okay. Ayan. Batay sa aking pag-uulat, naway meron tayo na napulot na aral patungkol sa ating kultura. Dahil sa mga ninuno natin, isa sa ang mga negrito sa mga naunang tao sa ating lupa, na kung saan sila'y namuhay, sila'y nagbigay ng nagbigay ng ideya sa atin sa pamumuhay o sinasalamin ang pamumuhay natin bilang isang Pilipino. Naway ang mga lengguwahe na ito ay magkaroon ng aksyon, lalo na sa mga organisasyon sa pamahalaan natin. Naway magkaroon ng budget sa pagpreserba ng mga kultura ng mga Pilipino, dahil alam naman natin na sa panahon ngayon, sobrang bilis ng pacing o pagbabago na nagaganap sa ating kapaligiran, lalo na sa lengguwahe. Dahil ang lengguwahe ay dinamiko, patuloy na nagbabago, patuloy na kailangan gamitin upang masabi nating buhay ang lengguwahe. Naway ang ating aralin, ang aking pag-uulat ay naging malaking tulong sa inyo. Ngayon, ako po ay bumabati para sa aking pagsasara sa aking pag-uulat. Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat po ng mga nakinig. Maraming salamat po sa lahat. Yun lamang po at maraming salamat.